Magandang araw! Isang paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Michelle Montejo Fabregas ng Division ng Marinduque, Rehiyong Mimaropa na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento ko ay tungkol sa mga dagang isa-isang dumating upang kumain ng keso. Ano kaya ang nangyari sa kesong nakita ng mga daga? Alamin natin sa kwentong pinamagatang Ang Keso. Isinulat at iginuhit ni Teacher Emmy Makiling Padua ng Division of Davao del Norte at binigyang buhay naman ito sa anyo ng storytelling ng inyong lingkod, Teacher Michelle. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa bayan ng Calapan ay may isang masayang at tahimik na pamayanan. Ang lahat ay masaya habang ginagawa ang kani-kanilang mga gawain. Sa gitna ng pamayanan ay may isang munting bahay. Isang umaga, may isang maliit na dagang paikot-ikot sa munting bahay na ito. Napansin na niyang para yatang walang naninirahan sa loob. Kinabukasan, kumatok siya sa pinto ng bahay, pero walang sumasagot. Naisipan niyang pumasok sa loob ng bahay. Palingalinga siya sa loob ng bahay at kanyang nakita ang malaking piraso ng keso sa sahig. May dumating na isang panaderong daga at nagsabing, "Pwede bang makahingi ng keso?" "Oo naman," sagot ng maliit na daga at sila'y naging dalawa. Ang dalawang daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Napadaan ang dagang maggagatas. "Halika, kain tayo!" Sumali rin siya at sila ay naging tatlo. Ang tatlong daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Dumating ang pintor at nagbaka sakaling may pipintahan. Pero nakisali na rin siya at sila ay naging apat. Ang apat na daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Ang karterong daga na naghahatid ng sulat ay sumali rin at sila ay naging 5. Ang 5 daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Ang tuberong daga ay dumating para ayusin ang gripo. Sumali na rin siya at sila ay naging 6. Ang 6 na daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Sa kasarapan ng kanilang kain, dumating ang karpinterong si Ambo. Sumali na rin siya at sila ay naging 7. Ang 7 daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na keso sa kanilang tuhod. Tumatakbong dumating ang dagang magpapalayok. "Pasali ako!" sabi niya. At sila ay naging 8.
Ang 8 daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na mga mumo ng keso sa kanilang tuhod. Ang matadero ay dumating at nagsabing, "Ang sasarap ng keso." Sumali rin at sila ay naging siyam. Ang siyam na diga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Nagmamadaling dumating ang tindera. Nakita ang keso at nakisali na rin. At sila ay naging 10. Ang 10 daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Ang 10 daga ay palinga-linga sa paligid dahil ubos na ang keso. "Paalam," sabi ng bawat isa. Sabay-sabay silang umalis sa bahay. Silang lahat ay nag-uwian na at wala nang natira. Dito na nagtatapos ang kwento ng Ang Keso. Muli, ako si Teacher Michelle Montejo Fabregas na nagsasabing paalam!